Isipin mo ito, may isang taong yumaman dahil sa libreng pag-chat. May isa namang yumaman dahil sa isang peraso ng tela. At may isa pang naging bilyonaryo dahil lang sa maliit na kamera. Sana all. Mukhang simpleng ideya lang. Pero ang mga bagay na ito ang nakapagpabago ng buhay ng tatlong tao na ito. Bago tayo magsimula, this is Kyle Fox, isang batang punong-puno ng pangarap sa buhay. Panguna, Yan Kum ang founder ng WhatsApp. Noong bata pa si Yan Kum, lumipat ang pamilya niya mula Ukraine papuntang Estados Unidos. Sobrang hirap ng buhay nila kaya umaasa sila sa food assistance para may makain. Habang lumalawak ang paggamit ng cellphone, napansin niyang isang malaking problema, ang text messaging. Mahal ang bawat mensahe, lalo na kung nasa ibang bansa pa ang kausap mo. Kaya pumasok sa isip niya, bakit hindi na lang ako gumawa ng app na internet ang ginagamit para makakapag-chat? Mukhang simpleng ideya lang noon, pero halos walang gumagawa noon nung mga panahon na yun. Noong 2009, inilunsad niya ang WhatsApp. Sa simula, kakaunti lang ang gumagamit. Pero dahil mabilis, simple, at walang maraming komplikadong features, milyon-milyong tao ang nagsimulang gumamit nito. Pagsapit ng 2014, mahigit 450 million na ang taong gumagamit ng WhatsApp. Dahil sa sobrang laki ng potential nito, binili ito ng Meta sa halagang humigit kumulang $19 billion lang naman. Mula sa isang simpleng ideya tungkol sa libreng pag-chat, naging isa si Yan Kum sa pinakamayaman na tao dito sa mundo. Pangalawa, Sara Blakely, ang founder ng Spanx. Bago siya yumaman, nagbebenta lang si Sara dati ng fax machines. Isang gabi, may pupuntahan siyang event at gusto niyang magsuot ng puting pantalon. Pero may problema, ayaw niyang makita ang linya ng kanyang underwear sa ilalim ng pantalon. Sa halip na bumili ng bagong produkto, gumawa siya ng sariling paraan. Pinutol niya ang paa ng isang pantyhose para mas maging maayos ang fit ng kanyang damit. Napansin niyang komportable ito at mas maganda ang itsura. Doon pumasok sa isip niya, siguro marami ring babae ang may ganitong problema. Gamit ang ipon niyang halos $5,000, ginawa niyang negosyo ang ideyang iyon. Maraming kumpanya ang tumanggi sa kanya, pero hindi siya sumuko. Makalipas ang ilang taon, ang Spanx ay naging isa sa pinakasikat na shapewear brands dito sa mundo. At dahil sa simpleng ideyang iyon, naging self-made billionaire si Sara Blakely. Pangatlo, si Nick Woodman, ang founder ng GoPro. Mahilig mag-surf si Nick Woodman. Pero tuwing nasa dagat siya, napapansin niyang wala halos paraan para makuha ang magagandang video habang sumasakay sa alon. Noon, malaki at mahal ang mga kamera. Kaya naisip niya, paano kaya kung gumawa ng maliit na kamera na pwedeng isuot ng kahit sino? Napakasimple lang ang konsepto pero napakalaki ng naging epekto. Ginawa niya ang unang GoPro camera. Hindi lang mga surfer ang natuwa. Ginamit din ito ng mga biker, mountain climber, diver, skydiver, travelers, racers, at maging ng mga YouTuber dito sa buong mundo. Lumaki ang kumpanya hanggang naging isa ito sa pinakasikat na action camera brands. At sa napakasimpleng ideya, gusto lang niya ma-record ang sarili niyang adventure ang nagdala sa kanya sa pagiging bilyonaryo. Kapansin-pansin na hindi nagsimula ang tatlong taong ito sa malaking puhunan. Hindi rin sila nagantay ng perfect timing. May nakita lang silang isang maliit na problemang nararanasan ng maraming tao at gumawa sila ng mas magandang solusyon. Kaya sa susunod na maisip mong ang simple lang ng ideyang ito, huwag mo muna agad itong baliwalain. Baka ang simpleng ideyang iniisip mo ngayon ang maging susunod na negosyong babago sa buhay mo. Ikaw, alin sa tatlong ito ang hindi mo inaasahan? I-comment mo na dyan sa comment section. And this is Kyle Fox. Maaari mo bang i-like ang video at i-subscribe mo na rin ang aking channel. Maraming salamat sa panonood, kaibigan.